po'y manalangin. Panginoong Yesus, sa aming amang nasa langit. Ngayon ko po, ang banal na Espiritu Santo ang manguna pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Kung aming sinasamdalahin sa iyong pangalan, Amang Yesus, aming nag-iisang Diyos. Amen. Mga minamahal ko sa Panginoong Yesus Kristo, nais kong ibahagi sa inyo itong mystery ng Hebrews chapter 1. Kung babasahin ninyo, parang bakit may Diyos na nagkaanak, tapos yung Diyos na Ama, tinatawag niyang Diyos niya rin yung anak niya, na may trono, na lumalang ng lahat ng bagay ng buong sanlibutan daw yung anak niya. So, bago lalangin daw ng Diyos yung anak niya, ganun. So, nakapagtataka na yung Diyos niyo na Ama, tinatawag niyang Diyos niya yung anak niya na may trono at lumalang pa rin ng lahat ng bagay. So, bakit yung Diyos Ama niyo nagkaroon din ng Diyos? So, kung siya na ang makapangyarihang Diyos sa lahat. Ngayon, sa video ito, mga kapatid, gaya ng sinasabi ko sa inyo, ang Biblia ay napaka-prophetic book po niyan. At hinuhugot lamang yung mga hula sa OT, kinaka-copy-paste dyan sa ente kung saang lugar, kung saan ito ginanap at naganap ng Panginoon, upang ipakita sa inyo kung sino siya talaga na dumating. Ginanap ang Pasko ni Moises. Hinihula ni Moises na hindi mababali ang buto, mga ganon. So, ang topic natin ngayon ay yung mystery ng Hebrews chapter 1. Bakit marami ang nagtatalo-talo patungkol dito? So, sa mga ako kasi hindi ako ganong I'm not fluent in English. So, I just try my best para mag-English. And kaya please focus in the following verses, Hebrews 1:4, Hebrews 1:8, Hebrews 1:10, Hebrews 1:11 to 12. It is original words taught of prophet David, not original thoughts of Saul and Paul. So it's not the idea or thoughts of Paul. Later you will see who is the author of Hebrews. And there is a proof on that. So, sa Tagalog naman, sa Pilipino, ay talaga ito, 40 ko to Ang misteryo ito, pakitandaan lang mga kapatid sa ibaba, ang Hebrews 1:5, Hebrews 1:8, Hebrews 1:10, Hebrews 1:11 to 12. Sa Tagalog, hindi yan mga original na sinalita ni Saulo, ni Pablo, at isinulat dyan sa Hebrew. Alam ninyo, yung mga talata na yan, nanggaling yan kay Haring David, kay Propeta David. Kaya nga yan ay puro lifting ng prophecy sa Old Testament. So ano ba, sige, patunayan natin yung mystery, bakit nga ba ganun? Karaming nalilito Sige, paano nangyari mga yon? Yung tanong ng marami. Bakit may sinasabi kang mystery? First, sinabi ni David sa Panginoon ng Old Testament nung nabubuhay siya. 1000 plus BC, nabuhay si David. So, meron na siyang Diyos na sinasabihan, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Kita nyo na. So, sinabi yan sa Psalm 2:7. Yung Acts 13:33, dyan yan mapupulfilled. So, yan makikita yan mamaya. Okay, so, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Psalm 2:7. Tandaan nyo Psalm 2:7. Sinabi yan. Ni David, 1000 plus BC kasi nagiging 900 yun, 800, 700, 500, 400, 300, 200, 100 hanggang mag 1 BC. Tapos naging 1 AD, Domini Year of the Lord kay Jesus na. Isipin nyo, yung sinasabi ni David na to sa Psalm, 1000 plus years. Sinasabi na yan niya sa Diyos ng Old Testament. Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Kasi si David
yung mga Israelita, yun yung magiging anak nung Diyos. Nakuha nyo? No. Mamaya makikita nyo yan. Ngayon, yung pangalawa na sinasabi ko, sinabi ni David dyan sa awit 45:6, ang yung trono o Diyos ay magpakailan paman. Ika'y maghaharing may katarungan. O, sinasabi yan ni David. No? Yun daw yung Diyos niya. May trono. Tapos maghahari talaga magpakailanman, no? Pangatlo, sinabi ulit ni David sa Panginoon ng Old Testament, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo. Ayan na, mo. Alam nyo yung mo, singular yan. Ano? Panginoon, nang pasimulay nilikha mo. Mo. Ang mo, singular, ano? Ang sanlibutan. At ang mga kamay mo, ha? Ayan, no? Hindi sinabing sangkatutak na kamay yan. Kasi mo. Sana sinabi kamay nila. Nilikha nila. O kaya, nung pasimulay, nilikha nyo ang sanlibutan at mga kamay nyo ang siyang lumikha ng kalangitan. O, tingnan nyo. Awit 102:25 yan, ha? Sinasabi yan ni David sa Diyos niya sa Old Testament. Pinupuri niya nga eh. Oh. Paano na naman nangyari na may mystery? Number 4. Sinabi ni David sa Panginoon ng Old Testament, maliban sa iyo lahat ay lilipas at tulad ng damit lahat ay kukupas at ililigpit mong gaya ng isang balabal na tulad ng damit sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka't hindi magbabago, wala kang katapusan ng mga taon mo. Sinasabi niya ni David sa awit 102:26-27. Ha? Old Testament 1000 plus BC nung nabubuhay pa siya. Pinupuri niya yung Diyos niya na nag-iisa mo, nilikha mo lang daw. May trono yung Diyos niya, magpakailanman maghaharing may katarungan. Kasi nagiging anak ng Diyos Ama na yan. Ano sila? Ngayon, ang tanong, nasa yung mystery? Ano ba yung pagkakalat mo na yung ventilador o Armand de Castro? Talaga namang sinabi ni David yan sa God sa Old Testament na lumikha ng bagay na may trono. Ano? Ano ba issue mo dyan? Ano ba yung nakikita mo dyan? Kayo, wala ba kayong nakikita? Kung wala kayong nakikita, tumuto kayo dito, ha? Kailangan dito unawa, talino't unawa at Espiritu Santo ng Panginoong Hesus na makilala nyo yung mga susunod na talata. Okay, ano yung issue? Ang issue, ang mga kapatid, ay ito. Number 1, ayan na. Yung Psalm 2:7, ha? Naging Hebrew 1:5. Nung lalangin daw ng Diyos yung anak niya, ha? Yang Hebrew 1:5, yan ay Psalm 2:7, sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mga anghel. Kasi nga, ikaw ang aking anak, mula ako na yung ama. Hindi rin niya sinabi sa kaninong anghel. Yan ay tumutukoy sa mga lipi ni Abraham, sa inyo, na makakakilala kay Kristo. Mamaya, paliwanag ko yan. Yung Hebrew 1:5 na yan. Nasa Acts 13:33 yan. Makikita nyo ron ikalawang chapter ng awit, no? Ikalawang sulat. So, yung Psalm 2:7 naging Hebrew 1:5. Hindi si Pablo sumusulat diyan. Si Pablo pala yung sumusulat pala, sorry. Hindi utak ni Pablo, ibig ko sabihin hindi siya yung original na nagsasalita dyan, kundi nililip niya yung sinasabi ni David, sinasalpak dyan. Nakukuha niyo ba? Ano? Kinaka-copy paste niya. Ayan, tingnan nyo. Hebrew 1:8. Yung Psalm 45:6 kanina, naging Hebrew 1:8. Ang iyong trono, Diyos magpakailanman, ikay maghaharing may katarungan. Kaya nga sabi, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Sinabi nung ama nyo, yung Diyos ama nyo, na yun daw anak niya may trono. Si David naman nagsasalita dito. Di ba? At Diyos magpakailanman ikay maghaharing may katarungan.
So, nung lalalangin pa lang ng Diyos nyo yung anak niya, yung sinasabi ni David sa God ng OT, sinasabi niya rin dun sa nilalang. Nakuha nyo? Tingnan nyo. Yun namang Psalm 102:25 kanina dun sa harapan, naging Hebrew 1:10. Oh. Nung lalalangin ng Diyos yung anak na, sinabi pa rin niya nung ama, Panginoon, aba, yung Diyos nyo, tumawag, Panginoon, sabi nung ama nyo kay Jesus, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan, at ang kamay mo ang siyang lumikha ng kalangitan. Nakukuha nyo? Ito ay mga lifting ng prophecy. Ito pa. Yung kaninang pinababasa ko sa inyong Psalm 102:26-27, naging Hebrews 1:11-12 yan. Kinuha ni Pablo yung prophecy, yung sinasabi ni David sa God niya sa OT, isinalpak dyan. Nakuha nyo? Kaya hindi yan original na idea o thought ni Pablo. Hindi siya ang totoong nagsasalita dyan, kundi si David. Kaya, yan, maliban sila lahat lilibas doon David, lahat kukupas yan yun eh. Wala ba kayo nararamdaman? Ako ay kinikilabutan ako, pero alam ko na iisa lang ang Diyos. At ibig sabihin pala, yung sinasabi ni David sa Diyos ng lumang tipan, sinasabi din ni Pablo. Pero kino-quote niya yung sinasabi ni David kay Kristo, di ba? Pero hindi siya original na salita, kundi yun ay salita ni David na kinukuha niya sa lumang tipan. So, lifting ng prophecy, yung nagaganap dyan. Na yung palang dumating, the same God ni David na nandoon sa OT. Hindi nyo makakuha, ito yung paliwanag dyan. Yung God na sinasabihan ni David noon ng mga papuri niya na sa lumang tipan, ay the same God na dumating, na tinawag nung ama nyo na Diyos niya na lumalang ng langit at lupa, mo lang nakalagay doon. Nilalang mo, kamay mo, mga kamay mo. So, yung God na sinasabihan ni David ng mga prophecy sa OT na yan, yung papuri niya sa God sa OT, kinuha yun ni Pablo. Hindi si Pablo ang original na nagsulat noon. Sorry, namamali ako ng tan. Hindi si Pablo ang original na may idea noon. Nakuha nyo. Pero siya ang nagsusulat dyan. Kasi nga, kinaka-copy-paste niya gano'n. Ito yung sinabi ni David sa God niya. Nasasabihin ko rin ngayon sa NT. Kita nyo? Sino ba yung tumawag na Diyos kay Pablo? Saulo. Sa Acts 9:4-6. Saulo, ba't mo ko inuusig? Sino po kayo Panginoon? Ako si Jesus ang inuusig. Acts chapter 9. Acts chapter 1, nasa langit na si Jesus. 40 days sa lupa. Yung Acts 13:33, yan dyan nakasulat yung katuparan na yung Israelita nanto pa rin ni Kristo, yung pagiging ama niya. Ayan basahin nyo. Acts 13:33, ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y naging anak kita. Kaya nga nakasulat doon, nasusulat sa ikalawang awit. So may chapter 2 na awit nung time nila Pablo Saulo. Sabi ng iba dyan, tatamaan na naman sila. Sila daw naglagay ng mga chapter. Kilala nyo na yun. So, sa John 2:19-22, si Jesus din ang bumuhay sa sarili niya. Tingnan nyo. Na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya. Si Jesus, ang bumuhay dyan kay Jesus, sarili niya. Ito, John 2:19-22. Na nasusulat sa ikalawang awit, Psalm 2:7. Ito ho yan. Yung Psalm 2:7 na yan kanina. Ayan. Ito yung Psalm 2:7. Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Hindi po para kay Jesus yan. Yan ay para sa mga Israelita na naging ama nila ang Panginoong Jesus. Dahil tinupad yan. Nakuha nyo? Tinupad ng Diyos sa ating mga anak. Ang naging ama nila dyan, si Kristo. Gumising naman kayo. 14 books ni Pablo dyan sa NT.
Katabi niya si Kristo. Tapos pinangungontra niyo yung 14 books. Mahiya kayo. Yung 14 books nasa Bible. Ang tumawag lang kay Pablo si Kristo. Tapos ang lalakas ng loob niyong kontrahin yung mga talata ni Pablo, pangontra sa Diyos Ama niya na si Kristo. Diba? Mahiya naman kayo, no? Kung ako nagpasulat ng lahat na 14 books na yun, ba't ko kukontrahin sarili ko? Ayan, yung si Jesus din ang bumuhay sa kanyang sarili. Ayan, basahin natin. John 2:19-22. Sumagot si Jesus sa kanila, sinabi, igiba nyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Ibig sabihin nitong igibanin yung templong ito, patayin nyo to, gunawin nyo, basagin nyo. Aking itatayo sa 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, siyempre kabisote pa sila ano? 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito ni Solomon ay itatayo mo sa 3 araw. Datapwat sinasalita ni Jesus ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Hindi naman pala yung templo ni Solomon ang pinagigiba ni Kristo. Ang igiba daw ninyo yung templong to, yung kanyang katawan. Kaya sabi niya, patayin ninyo ako at aking itatayo, aking bubuhayin, ibig sabihin yan, sa 3 araw. Kaya nang magbangon, ayan naman sa 22, tutok. Nang magbangon na mag-uli si Jesus, nang mabuhay siyang muli sa mga patay, kaya nga sabi ko sa inyo, espiritu siya ng patay nun. Pati mga lolo ng espiritu ng patay. Kaya nga, sabi sa Revelation 1:18, namatay ako, no? Kaya nga, Patri Passionism yan Father Passion. Ama ang napatay sa krus, tandaan niyan. Ay naalala ng kanyang mga alagad na sinalita ito ni Jesus. At nagsasampalataya sila sa kasulatan, sa mga hula, at sa salitang sinabi ni Jesus. Mga kapatid, napaka-prophetic po ng Bible natin. Sana'y makita ninyo yung mga copy-paste ho dyan sa katutak. Dalawin nyo lang ho ang Patri Passionism mamaya. patripassionism.com. Ang author po ng Books of Hebrew, si Saul at si Pablo, ayan ho'y patotoo. Pag binasa nyo Hebrew 13:23, binabati niya yung kanyang anak sa pananampalatayang si Timoteo. Si Timothy, ano po? Amen. Purihin po ang Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong Ama namin sumasalan siya. Sambahin pangalan mong Jesus yun. Siya na yung naging Ama natin. Bumalik na siya sa dati niyang kinaroroonan. At huwag niyo siyang sambahin na parang tao lang. Yung dating siya na nandun sa dati niyang kinaroroonan, ang katakutan niyo. Malay niyo, malaki siya dun. Maliit lang pinalabas natin. Ngayon, nasa yung Ama niyo dito? Sabi sa inyo ni Jesus, ng Panginoong Hesukristo, if you sell us anything in our name, we will do it ba? If you sell us anything in my name, I will do it. My and I, singular yan. Okay, pag nag-pray kayo, inuulit ko, tumbukin nyo. Dahil siya yung Ama sa OT na naging tupa, na matapos ang tipan, umakit sa lahat, binuhos ang Espiritu sa atin. Yan ay one God in 3 manifestation lang. Hindi sila 3 nun. Dahil sa Genesis 1:27, nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan. Lumalang siya ng lalaki at babae. Sariling larawan mo yun. Kaya pag nagdasal po kayo, tumbukin nyo, ito ang aking sinasamot dinadalangin. Sa iyo aking Amang Jesus. Sa iyo aking Panginoong Jesus. Amen. Siya kasi si Amen sa Revelation 3:14 din. Yung kayo kasi sinasabi nyo, ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Meron pa kayong behap na may Father Sinasabi niya ng John 10:30, ako tumiiisa, mamamatay kayo. John 8:24-25, pag di nakilala nyo ako siya. Sino ka ba? Siya rin. Sabi sa John 8:24-20. Napakarami ng patunay niya. Marami kong sasabihin sa inyo sa Hebrew 5:7, 5:11.
Marami pa akong sasabihin sa inyo, sabi ni Pablo. Pero nagsipurol na kayo sa pakikinig. Ako po marami pa akong ilalive sa inyo. At inihiling ko na sana nga, hipuin kayo ng Espiritu Santo ng Panginoong Hesus at makilala nyo siya kung sino yung nilalait nyo at inuulos nyo. Na pinagsasalita nyo ng napakasasama. Nasa Judas 1:14 to 15 yan. Na hinula ni Enoch at nandun sa 15 yung pagsasalita nyo ng masasama. Nakakarating sa langit lahat yan. Kaya yung nasa Revelation 1:7 na umuulos, hindi yun yung sumibat sa tagiliran. Kayo yung mga tumutudla kay Kristo. Inuulos na naging ugat ng tudlaan na sinabi ni Propeta Simeon sa Lucas 2:24 yata yun. Ang sanggol natin magiging umpisa o ugat ng tudlaan dahil hindi nyo paniniwala ay dumating. So dalawin nyo lang po ang patripassionism.com. Nakuhuyang Arman de Castro na yan, pati YouTube ko. Mag-subscribe na lang po kayo. Yan yung patripassionism na yan, talagang nawala na yung biography ni Noetus Praxius Sabellius at inexcommunicated ho sila at dinestroy yung mga prophecy nila na nakikita. Ngayon yung patri means father yan sa Latin, passia, passion. Kaya if God incarnate in Christ, He suffered. Yung iisang ama po yung napatay dahil sa pag-ibig sa anak, sa atin. Hindi nagpapatay ng bugtong na anak dahil binawal niya nga si Abraham na patay ng bugtong na anak na si Isaac. Kita ni Abraham sa John 8:56 to 58, yung ram, siya ho yun. Okay, parang hindi naman tayo malayo, no? Ulitin ko lang yung topic natin kanina. Sana po ay makita ninyo na yung Hebrew chapter 1 ay puro sulat ni David na nilip lamang ho ni Pablo patungkol din sa Diyos ng ote niya. Nakuha nyo? Hindi si Pablo ang nagsalita ng mga ito na napunta sa Hebrew. Ayan, siningit sa Hebrew lahat, kundi si David. Pag binasa niyo yung Hebrew chapter 1, huwag niyong isiping si Pablo Saulo nagsasalita sa inyo niyan, kundi si David na ating propeta. Kaya po, purihin ang Panginoong Hesukristo. Naway nakita nyo kung sino yung dumating na yan. At sabi nga po, si Apollos nagtatanim, si Pablo nagdidilig. Ang Panginoong Diyos na Jesus ang aanit magpapalago. Yun yung ng ubasan. Ngayon wala akong karapatang akayin kayo kung hindi kayo napili ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, many are called, but few are chosen. Sabi sa John 15:16, ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. Diba? Kaya wala akong karapatan na kayo maakay ko. Naging instrumento lang ho kami. Si Apollos ang nagtatanim, si Pablo nagdidilig. Ang Panginoong Hesukristo, ang ating Ama, ang magpapalago kaan. So, purihin po ang Panginoong Hesukristo. Sa Kanya po, sa aking Amang Panginoong Hesukristo, Father Jesus Nazareno, ang papuri, paggalang at pagdakila, ang Diyos ng Old Testament na nagkatawang tao. I'm out na po. Sa muling pagkikita sa lahat po sa inyong panood at pakikinig, huwag kayong magsawa. Paalam po.